Nako, ni Real Talk ni Undersecretary Claire Castro, ito pong si Mayor Benji Magalong. Sabi ni Yusik Claire sa vlog niya kanina, ikaw yung nag-iingay, ikaw yung naninita, ikaw yung kung ano-ano pa. Nakalimutan ko yung particular na mga sinabi niya eh. Pero sa uli, sinabi ni Yusik Claire, wala namang nagagawa. Totoo ba yon mga tol? Pagdating kasi sa usaping korupsyon, totoo naman na wala namang nagagawa itong si Mayor Benji Magalong, puro daldal, puro akusasyon, tapos ayaw namang kumilos, daig pa ni Senator Ping Lacson, no? Si Senator Ping Lacson, antimano, nagpasa ng mga ebidensya kaugnay ng di umanay korupsyon sa mga flood control projects diyan po sa City of Taguig. Pero itong si Magalong, simula pa lamang nung 2019, ang ingay-ingay na nito pero hanggang ngayon wala namang nagagawa. Yun po yung pinupunto ni Yusik Claire. Pero bago po natin puntuhan, at ipagpatuloy yung vlog na yon ni Yusik Claire at iba pang mga related videos, meron pong banat si Congressman Terry Ridon dito po kay Magalong. Sabi po sa balita ng News 5, may naniniwala pa ba kay Mayor Magalong? Tanong ni Terry Ridon. Tinuldo ka na ho namin ngayong araw na to. Yun pong kasinungalingan ni Mayor Magalong ayon kay Ridon. Sa balita po na ito, tinuldo ka na umano ni na Bicol Saro Representative Terry Ridon ang tinawag niyang kasinungalingan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay ng pahayag ng alkalde na bumalik umano sa dating gawi ang ilang kongresistang sangkot sa flood control scandal. Giit ni Ridon, sa totoo lang na programa ng 1PH, agad niyang hinamon si Magalong na pangalanan ang prosecutors na may kaugnayan sa budget insertions matapos ang pahayag nito. Yun kasi ang problema dito kay Magalong mga tol. Napakaingay tapos i-generalize ang Kongreso, ayaw naman magbigay ng pangalan. Hindi niya gayahin si Senator Lacson, nabanggit ko na naman, pinunto talaga si Alan Peter Cayetano. Ito pa, ilang araw na ho yung nagdaan, wala namang pangalan. Ang sabi niya, wala naman daw pong aamin. Hindi raw ito yung panahon para ibigay po yung pangalan. Pwede ba yung ganon? Kung talagang nagnanais ito na labanan ng korupsyon mga tol, dapat ngayon pa lamang pangalanan niya na. Ito pa, dagdag pa rito. Ginawa niya na to the last time noong mayroong siyang mga ibinigay na 67 congressmen daw po na mga kurakot at related sa contractors. Hindi rin naman niya ibinigay yung mga pangalan. So, what makes it different today? Ayon po kay Congressman Terry Ridon. At ngayon, puntahan na po natin yung real talk nitong si Yusik Claire sa kanyang vlog kanina. Panoorin, reaksyonan po natin ito mga tol sapagkat tapul na tapul dito si Magalong, no? Walang nagawa, puro ingay lamang, puro paninisi. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30? Yung famous na 777 na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, paano kung naka-apat ka na sortie na nasalihan? Ibig mo sabihin yun, 7 times 21. Where is your proof? What is the evidence? So, tanong ko mga clear. Ito naman yung tanong natin sa kanya, di ba? Up to now, hindi niya ito nasasagot. Biniring up ulit natin to. Pero wala. Tapos good governance. Kaya lang kasi parang sa ikaw yung mag-iingay, ikaw yung... Ito yan Kasi itong si Magalong, maingay na naman. Sa balita nga po na ito na nakabahagi dito sa vlog ni Yusik Claire, nakalagay noong August 10, there's no doubt about it that people are really frustrated and I myself, I'm very disappointed with this slow investigation referring to flood control. Ayon yan kay Mayor Benji Magalong. Kaya sumagot po si Yusik Claire. Bukod pa dito sa real talk niya kasi ito siya po nagsagawa ng press conference kaya syempre yung kanyang sinabi sa podium sa likod ng yung
syempre sa Malacanang, ay official statement po yan. Ito pong vlog ni Yusik Ler, tandaan natin, separate po ito. No? Ito po ay kanyang personal na opinion. Sabi naman ni Yusik Ler doon nga, 2019 pa ay sinisimulan niya ng imbestigahan itong rock netting. Pero wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung ang pagbabasihan natin mga tol, facts, sino ang mas mabagal? Si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyernong ito, marami nang naipakulong. Ang dami ng mga naimbestigahan at naipakulong, patuloy na iniimbestigahan, siya, daldal ng daldal. Hanggang ngayon, wala man lang ibinibigay na pangalan. Kaya tuloy nare-real talk siya nitong si Yusik Ler dito. Biniling up ulit natin to. Pero wala. Tapos good governance. Kaya lang kasi parang sa ikaw yung mag-iingay, ikaw yung namimintas, ikaw yung naninisi. Pero ikaw mismo, wala ka nagagawa. Di ba? Kailan pa to? Sige nga. Election tong 30-30-30, nag-ingay ka. Pa-media ka, pa-interview ka. Tapos biglang 777. Pero up to now, wala ka nare-resolve. So yung rock netting mo, totoo naman na inamin mo, na 2019 ay alam mo na. Or some of your critics are saying you're quiet when it comes to Duterte corruption. Specifically, isa po sa nabanggit dito ay yung rock netting issue dito sa Benguet na ngayon daw po, when you're being very vocal about corruption, hindi nyo nababanggit yung mga nangyaring korupsyon nung nakaraang administrasyon. Ano pong sagot niyo doon? Mabuti na lang, Tristan, nabanggit niya sa akin. Another kasinungalingan yan. No? Alam mo, as early as 2019, erase ko na yan. And consistently, every time I do a presentation, I talk to people, I talk to groups, big groups. No? Laging kasama yung rock netting na yun. Ayun nga laging kasama Pero nasaan ang resulta? Di ba mga tol? Hanggang ngayon walang resulta. Binigyan ako ng meron lang akong chance mag-investigate. Sana, di ba? Ang hirap mag-imbestiga. Yan tayo, bago na naman. Wala na yung 90. Bago natin pakinggan yung sinasabi dito ni Yusek, hindi naman kinakailangan na may kapangyarihan kang mag-imbestiga. Kung talagang nais mong tumulong, gawin mo yung kakayahan mo. Lalo ikaw ay mayor, imposible naman na wala kang influence. Si Senator Ping Lacson nga, kaya nababanggit dito ni Yusik Ler na ikukumpara kayo Di ba? Wala rin naman siyang kapangyarihan na mag-imbestiga talaga, pero nagkusa siya. Siya ba'y nang inimbestigahan itong di umano'y korupsyon diyan sa City of Taguig? Siya ba'y chairman ng Blue Ribbon Committee? Di ba hindi naman na? Siya ba'y miyembro ng Independent Commission para sa isang investigasyon na gagawin? Di ba hindi naman? Pero dahil nga meron din siyang resources, senador siya, may mga staff siya, napagana niya yung tamang proseso para makakuha, makakalap ng mga ebidensya at yun ay kanyang isinumite na ngayon sa ombudsman. Ganun ka din, Mayor Benji Magalong, hindi dapat puro daldal lamang. Kung talagang seryoso ka, lalong-lalo, dati kang pulis, parehas kayong dating pulis ni Senator Lacson Alam natin, ako rin alam ko kung paano mag-imbestiga. Hindi mo kinakailangan ng posisyon kung tutuusin. Kung ikaw talaga may tunay na malasakit laban sa korupsyon, pangunahan mo na. Total, nagpapakabayani ka sa harapan ng publiko Nag-iingay ka na kunyari, good governance ka, laban ka sa korupsyon, di ikaw na yung mangalap mismo sa tulong ng mga tauhan mo kung paano makakakuha ng mga ebidensya dyan sa sinasabi mong mga anomalya. Wala na yung 30-30-30, 777, wala na yung rock netting. Okay. Po si Mayor Benji Magalong was asked regarding may sinabi po siya na around 90% daw po ng members ng House of Representatives are corrupt. As public officers and public officials, we carry a responsibility when we speak about certain matters, not only to give clarity to the public, but with precision. When I say precision, it has to also be backed up by evidence, solid evidence. It is quite irresponsible and dapat tumatak sa utak mo yun, Magalong Napaka-irresponsable mo talaga sa mga pagsasalita ng mga bagay-bagay na yan. Hindi ko talaga mawari yung mga tol Kasi parehas kaming hindi abogado ni Mayor Magalong. At kung ikukumpara, napakalayo naman ang sitwasyon ko sa kanya
Dahil unang-una, siya po yung naging general ng Philippine National Police, naging hepe ng CIDG. Ako po, hanggang patrolman yung ranggo ngayon, PO2 lang dati. Di na po ako na-promote kasi di na ako naghangad pa magpa-promote. Napariwara na ba? No? Pero, alam ko kung ano yung basic sa investigation. Higit sa kanya. Diba? CIDG chief ka. Dapat alam na alam mo kung paano gumagana ang pag-iimbestiga. Hindi pa pwedeng puro salita. Hindi pa pwedeng puro ka ngaw-ngaw, tapos maninira ka ng ibang tao, i-generalize mo partikular ang Kongreso, isasama mo, idadamay mo pa ang gobyernong ito, nang hindi ka man lang nagbibigay ng mga pruweba. Ang nangyayari tuloy, tinutulungan mo lang yung mga obstructionist kung tawagin o kritiko ng gobyernong ito para pagdudahan yung effort ng ating Pangulo at ng gobyernong pinamumunuan niya para labanan ang korupsyon. Pero sa katotohanan, tama si Yusek Ler. Puro ka satsa, puro ka daldal, puro ka paninisi, pero wala kang nagagawa. At yung kung ano man yung appropriate term, kung ito ba ay tama, kung yung pinapatungkulan mo, hindi ko kasi masabi kung pinapatungkulan mo ba ang gobyernong ito o ang target mo lang talaga ang Kongreso o ginagamit mo lang ang Kongreso para somehow masiraan mo ang gobyernong ito na ang layunin pabagsakin partikular na mga Duterte at na mga supporter nito. And perhaps isa ka doon, Benji Magalong. Sa bagay, may mga chismis na pumutok before, di ba? Na di umano ang nasa likod daw po ng ilan sa mga tangkang pag-destabilize sa gobyernong ito. Di umano ay kabilang daw po dyan ang pangalang Magalong. I do not know kung totoo po yun. No? Kaya sa mga nangyayari, Mayor Benji Magalong, hindi talaga maganda. Kung merong kang ebidensya, ilabas mo. Hindi puro salita. Naturingang dati kayong general, chief ng CIDG. Tapos ngayon, 3-term mayor ng Baguio City. Imposible na hindi nyo kayang gawin ang nagawa ni Senator Ping Lacson O, patuloy po tayo sa pakikinig dito. Uulitin ko lamang I agree sa sinabi ni Congressman Adjong. Napaka-irresponsable po ng mga pahayag ninyo. Ngayon, para hindi kayo masabihan na irresponsable, Mayor Magalong, pangalanan nyo na once and for all, makakatulong pa kayo sa Pilipino. Kasi sa totoo lang, lahat tayo galit dapat sa korupsyon Pangalanan ninyo, ilabas ninyo yung mga ebidensya para sama-sama nating masuri at makriticize ang mga yan at kung kinakailangan, pupugin natin dito sa harapan ng social media para magkaroon ng pressure sa gobyerno at sa publiko at magkaalaman kung sila ba talaga may ginawa at magkaroon ng pananagutan. And irresponsible and unfair to just brush the entire institution with single stroke and to say that 90% of the members are corrupt. Diba? Kung hindi ka pala ready, pangalanan, kung sino man yung tinuturo mo, diba? Huwag kang munang magsalita. Napakabigat nun, 90%. Yes. Biruin mo, 90%? Ilan ba kongresista? 360 plus? Di ibig sabihin, 300, more or less 300 na kongresista, corrupt? Anak ng teteng na yan. Kung ganun ang pananaw mo, Mayor Magalong, aba, maawa ka naman sa sambayan ng Pilipino. Patunayan mo yon kasi biruin mo, meron tayong 300 kongresista na corrupt. Tapos, isosolo mo lamang sa sarili mo, yung nalalaman mo. Aba, panahon na para magsalita ka talaga ng merong kaukulang ebidensya, hindi yung puro ngaw-ngaw. Mayor Benji Magalong. No, dahil kung puro salita ka lamang, tapos may mga video po tayo ritong nakalap, pagdating sa mga Duterte, tamemi ka, ano ibig sabihin nun? Ano yun, nagsisilbi ka ba sa mga Duterte? Kasi dito, sa interview sa iyo nitong si Mr. Rico Hison 2 months ago, no? Gusto mong para kang kriminal, no? Para kang kriminal na ini-invoke yung kanyang karapatan na manahimik.
Ha? Gusto mong manahimik? O, pakinggan ninyo ito mga tol. Tinatanong kasi siya rito. Pagdating sa usapin sa mga Duterte, I invoke, sabi niya, my right to remain silent. Nang teteng porket Duterte pinag-uusapan? Honor right now. And she has declared that she wants to be president in 2028 is Vice President Sara Duterte. Do you think, Mayor, she will be a good, transparent leader who has reputation, character, and competence? Pwede ba rito? Pan muna. Alam ninyo mga tol, kung talagang ito for good governance and laban sa korupsyon, hindi ka dapat magsasalita ng mga bagay na to. I invoke my right to remain silent. Hindi ka dapat magsasalita ng mga bagay na yan. Dahil unang-una, si Sara Duterte nasa hot seat ngayon. Siya ay kumakaharap sa 4 na articles of impeachment. Kung for good governance ka at ikaw ay laban sa korupsyon, dapat nagbigay ka ng opinion dito. Ano yon? Porket si Sara Duterte, tahimik ka lamang? Whether purihin mo siya, it's up to you. Pero siguro kung linyada mo yung pagbabasihan dahil parang pinalalabas mo sa harapan ng publiko na ikaw ay for or against corruption, dapat i-criticize mo si Sara Duterte, particular sa kanyang confidential funds. Imposible naman na hindi mo man lamang nababalitaan kung ano yung nangyayari sa impeachment trial. Imposible naman na hindi mo alam kung paano nagasta yung confidential funds. Imposible naman na yung findings ng COA hindi mo alam na ipinababalik sa OBP yung halagang mahigit sa 70 million pesos. At kung hindi ako nagkakamali, mahigit sa 300 million pesos sapagkat dinisallowed yon ng COA. Pero mo, saan ka naman nakakita ng confidential funds gagamitin sa pamamahagi ng gamot, dadaos ng iba't ibang okasyon o parties? Saan ka nakakita nun? No, itutulong sa mga nangangailangan. Walang problema sa pagtulong sa nangangailangan eh. Pero ang malaking problema, mali yung kaparaanan. No? Hindi mo pwedeng kahit gusto mo at makakatulong sa tao, pero hindi naman allotted or appropriated doon yung pondo, gagamitin mo doon. Sabi nga ng mga abogado, technical malversation, di ba? Pag merong pondo para sa isang proyekto, tapos kahit gaano ka noble ang intention mo at ginamit mo to sa ibang proyekto ng gobyerno, mali pa rin yun. No? Hindi mo siya kayang i-criticize doon, Mayor Benji Magalong, kaya remain silent ka lamang dito nung tinanong ka ni Mr. Hison. Balik tayo dito kay Yusek Claire. 100%. Correct. Imagine ninyo, tapos hindi ka magpapangalan, pero nabahiran mo na sila ng alingas-ngas. Ano ba tingin nyo mga klib? Ba't yung sinasabi to? Ako, meron akong tingin mga klib. Ako, meron akong tingin. Gusto niyang bahiran na hindi maganda ang house. Kasi nagta-take up at the time ng impeachment trial. So, kailangan niya na hindi maging maganda ang tingin sa house at sa administrasyon. Direkta na natin. No? Ibig sabihin, yung naratibo, pabor para sa mga Duterte, particular kay Sara Duterte at sa mga DDS. Ganun lang naman kasimple yun mga tol eh. Diba? Nagkakas siya ng doubt sa tao, lalong-lalo na sa mga DDS, na wag pagkatiwalaan yung prosesong pinagdadaanan sa paghahanap ng pananagutan na nagsimula sa House of Representatives. Kasi, kung ikaw, yung mga taong nagsasagawa ng investigasyon, yung mga taong susuri kung ito ba ay sapat para maiakyat sa Senado for an articles of impeachment, tapos ang tingin sa iyo ng tao ngayon, marumi na, hindi nakapanipaniwala, di yung proseso masisira, mawawala ng kredibilidad at integridad. Kaya sa huli,
ang mindset ng mga supporter ni Sara Duterte in particular, wala yan, pamumulitika na lamang yan. Ganun ba yung intention mo, Mayor Magalong? Kaya mo ginagawa yung mga bagay-bagay na to? Kasi kung talagang ikaw ay paglaban sa korupsyon, wala kang sisinuhin. Kahit kapanalig mo, kung talagang ikaw ay laban sa korupsyon, hindi mo sasantuhin. Pero pagdating sa mga Duterte, ito pa yung ibang mga video, no? Kailan to? Mayor Magalong, inilarawan ang pagiging magaling na leader ni PRRD. Wow. No? Ganun ka taas ang tingin niya sa mga Duterte, kaya kahit harap-harapan na, ayaw niyang paniwalain yung kanyang sarili, o baka naman alam niya, pero ayaw niyang punahin ang mga Duterte. Ano kayang masasabi nitong si Magalong kung muling sasabihin sa kanya ng upper class niya, harap-harapan, ang namayapang si Congressman Romeo Acop sa binasa nitong Quadcom report? Ano sinabi doon? Si Rodrigo Duterte ang mukha ng kriminalidad at iligal na droga. Pero para hindi ako magkamali, ibalik lang natin, hanapin ko lamang sandali. Ano? Ito yun eh. Yung mismong pahayag, nabudol tayo eh. No? Si Rodrigo Duterte ang mukha ng iligal na droga at kriminalidad. Balikan natin ito. Ito. Ayaw. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Di ba? Hindi sa akin ang galing yun. Sa upper class niya yun. Binasa yung Quadcom report. No? Saka, nung mga panahon na sinasabi nitong si Magalong na 90% ng mga kongresista ay corrupt, o kung ano man yung kanyang inaakusa, sana sinambit niya yun sa harapan ni Congressman Acop nung nabubuhay pa ito eh. No? Kasi maliwanag eh. Parang baligtad yung utak nitong si Magalong eh. Dahil sa investigasyon mismo ng Quadcom na nakabase sa mga ebidensya, ito yung naging findings. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Di ba? Siya pala ang muka ng illegal drugs at kriminalidad. Tapos pupurihin mo dito si Rodrigo Duterte. Was it like working with former President Duterte, who was the president at that time? Very decisive. Decisive. Very decisive. And he will allow you to, to decide Ano yun? Sip-sip lang? on your own. Basta as long as pag may confidence siya sa'yo, papabayaan ka niya. Bakit kaya siya ganyan, mga tol? Tama kaya yung suspetsya dito? O yung nakikita ni UC Clear? Kasi dito sa titulo Magalong gustong maging pangulo? Bago umaksyon, ito ang kondisyon? Tuloy po natin ang pakikinig kay UC Clear. Diba? Mabagal daw. Imagine nyo mabagal daw ang pagpapaimbestiga. Samantalang yung racknetting niya, 6 years. Kaya siya kinall out ni Senator Trillanes. Huwag niya nang ibahin yung issue kasi sinasabi niya ngayon. Yan, di siya nakaporma kay Trillanes eh. Ano lang sinabi niya kay Trillanes, puro ngaw-ngaw lang daw. Sino ba ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Si Trillanes may mga nilalatag na ebidensya. Sa bawat sinasabi ni Trillanes, kaakibat nun ang ebidensya. Si Magalong, puro salita. Nasaan ang ebidensya? Wala. Nada, sabi nga ni Atty. Ligudan. Si Senator Trillanes daw ay ginagamit lang siya para sirain yung kabila. Ba? Obligasyon ni Mayor Magalong kung ikaw ay magpipinpoint, magpangalan ka. Diba? Tama naman si Congressman Adjong. It's an irresponsible statement. Tapos hindi ka magpapangalan. Kasi wala ka namang ginagawang action. Yun lang yung point dun. Hindi sa'yo nagagalit. Parang
sa'yo nagalit, dapat ikaw na mag-imbestiga. Ay, teka lang. 2019 sabi mo, naging Duterte mag-imbestiga eh. Ba, you admitted that. Magaling kang investigador, 2019 nag-imbestiga ka na. Di ba? Kaya ka nagsusumbong kasi may naimbestigahan ka na. So, bakit kasi umabot pa ng 6 years? Tagal nga. Bakit at the time na meron ka ng alam, 6 years na nga, 2019 pala nag-iingay na to si Mayor Magalong. Hanggang ngayon, wala namang nagagawa. Tapos, daldal ng daldal, palalabasin pa na nababagalan siya sa gobyernong ito. Samantala, siya mismo, wala rin naman nagagawa. Ang gobyernong ito, dami nang nagawa. No? Kaya nga, sana ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos, yung ipagpapatuloy yung kanyang laban na makatotohanan kontra korupsyon. Kasi yung mga ganitong tao, katulad ni Magalong, parang si Duterte lang ito. No? Binobola yung tao, kunyari, laban sa kriminalidad. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, pulis pa ako eh. Ako na magsasabi sa inyo mga tol na napakataas ng criminality nung panahon na yon. No? Ako nga mismo, pulis ako, takot ako sa labas. Bakit? Kasi hindi mo alam, baka madamay ka, bigla na lang may babaril sa'yo. Lucky akong on guard noon. Ang pinaka-worst doon, maisingit ko lang ito. Totoo ito Totoo itong sinasabi ni Congressman Benji Abante Jr. Isa po akong buhay na patotoo dito. Sabi ni Congressman Benji Abante, pinipilit silang pumatay. Ito ang ibinunyag ni Manila 6th District Representative Benny Abante kaugnay sa pamimilit umano sa mga kapulisan na pumatay ng drug pushers at drug addicts. Sa Saturday News Forum ngayong Agosto 15, ikinuwento ni Abante na kung hindi umano pumayag ang mga ito, ay sila ang papatayin kaya't may ilang kapulisan ang kumala sa serbisyo at tumakas papuntang ibang bansa. May mga classmate ako dyan, nasa ibang bansa na ngayon. Unfortunately, may mga classmate din akong pinatay. Isa sa Manila, sa Antipolo, sa Rodriguez, Rizal, sa Tanawan, Batangas. No? Ilang mga pulis natin ang umalis ng Pilipinas sapagkat pinipilit silang pumatay ng mga drug pusher at drug addict. Kaya nga sabi ko sa inyo mga tol, makasalanan akong tao Bahagi ako ng drug war ni Rodrigo Duterte. No? Kaya, paano ngayon masasabi na itong laban ni Rodrigo Duterte ay makatotohanan? Hindi Nabilog lang talaga tayo No? Higit sa lahat, marami ang mga nasa serbisyo, kaya gustong-gusto siya dahil tumatanaw ng utang na loob kasi dinoble yung sahod. 2018 ako umalis sa PNP na doble pa sahod ko Anyways, hindi naman ako pwedeng maglahad ng mga nalalaman ko. Dahil unang-una, wala na rin akong hawak na ebidensya, magiging hearsay na lang din. Hindi rin ako pwedeng tumistigo laban kay Rodrigo Duterte. Pero, sasabihin ko sa inyo, isa akong buhay na patotoo at kahit itanong nyo kung may mga kamag-anak kayong pulis, sasabihin nila sa inyo kung pagkakatiwalaan kayo kung ano talaga ang tunay na nangyari noong mga panahong iyon. Balik tayo dito kay Yusek Claire. Naunahan ka pa ni Manny Pacquiao magbanggit ng pangalan ng Eric Yap. Ba? Hindi, yun lang yun Yun yung point. Bakit? Hindi mo kailangan, sabi niya dito, pagka siya presidente, kakasuhan niya. Long term. Dito na, what is your vision for the Philippines? Pag kayo naging presidente ng Republika ng Pilipinas? Well, first is to create siguro a government that is founded on good governance principles. Ay, nako. Nung nasa training center pa ako, merong terminong ginagamit, bolalizing. Bolalizing lang tong ginagawa nitong si Magalong para lang maka-attract ito ng boto. Walang pinagkaiba yan kay Rodrigo Duterte. Anti-corruption, anti-criminality, anti-illegal drugs. Pero eventually nalaman natin, siya pala ang muka ng illegal na droga
at kriminalidad ayon dito sa report ng Quadcom. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Oh, Tol Banat Boy, alam ni Mayor Magalong yung bola licensing. Dating pulis yan eh. Yung bola licensing, saan ba nag-originate yan? Sa mga ayer. Oh. Hindi po yan gawa-gawa ng mga bagong pulis lang. O bola licensing ka na naman eh. O sasabihin sa akin nung boss ko before pag nagkukwento-kwentuhan ng mga tropa, no? Minsan pagka napupuri mo, totoo naman napupuri talaga, magaling yung boss ko nung nabubuhay pa yon eh. Pero bablangkahin ka nun kasi ayaw niya nung pinupuri siya, bola licensing ka na naman, Randy ah. O ganun yun eh. Alam niya yun. At ngayon mukhang ganun ang ginagawa na tong si Magalong sa mga interview na ito, nambubola ng tao. Ang importante yun. Second is, kailangan matuto tayo, kailangan maipakita natin na may political will tayo na i-promote yung tinatawag nating accountability. Kung sino talaga nagkasalay. Maniniwala na sana ako kung kinikriticize mo mga Duterte. Eh, ang problema, pag Duterte ang pinag-uusapan, hindi mo kaya eh. No? Saan ba banda yun? Oh, yan oh. Ah, kaya pala. Kasi sa balita 5 months ago, eh yung spokesperson ng PDP Laban, isinusulong ang tandem na Duterte Magalong para sa 2028. Umaasa? Umaasa ba yan? Tuloy tayo dito. Kailangan makulong. Kung ako naging presidente, papakulong ko lahat. So, hindi mo kailangan maging presidente. Oo, tama. Si Yusek Claire. Hindi mo kinakailangan maging presidente kung talagang nais mo na makatulong sa laban sa korupsyon. No? Maganda kung maging presidente ka, pero ang tanong, kaya mo bang ipakulong? Eh si Sara Duterte nga, hindi mo kayang sitahin, hindi mo kayang i-criticize. O kaya ang maniniwala lang kay Magalong na bola licensing niya. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at sa ating programa. Salamat din kay Undersecretary Claire Castro. Alam niya na yon, no? At sa inyo, shout out po sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.